Hi! Ito na naman review from, ito naman, mga Revlon Foundation. Kasi, simula high school ako, super tagal na no? Super duper tagal. Revlon, yun yung isa sa mga products na, brands na gusto ko, Revlon and Max Factor. Pag when it comes to foundation, gusto ko talaga yung nasa middle price lang. Hindi sobrang mahal. Nakatry na ako ng mga mahal na foundation. Oo, minsan mas maganda sa mura, siyempre. Pero, hindi ko siya kaya talagang bilhin kasi ako yung tipong tao araw-araw ko nagme-makeup. Tapos yung mga tipong 4,000 pesos na foundation, magagamit ko lang siya in 1 month. Sobrang nanghihinayang ako sa pera. So, hinahanap ko yung pinaka nasa middle range lang siya na price. Pero, maganda naman siya. So, ang nakuha ko mga brands na ganun is yung Revlon at saka L'Oreal and yung Max Factor. So, tatlong foundation to from Revlon. Nabili ko lang to within this month, July. Tapos although August 1 na ngayon, so ngayon ko i-upload. Pero, yeah, itong July favorites to. So, anyway, ito yung mga pinaka nagustuhan kong Revlon foundation. Yung iba dito, matagal na siyang nilabas, pero ngayon ko lang siya binili. So, ito, ang una kong is yung Revlon Photo Ready. Ano siya, matte yung finish niya, cream to powder yung foundation na to. Tapos nun, may mirror siya, tapos nun, ang weird, ang hindi ko lang gusto is yung meron siyang screen. So, yung product na nasa ilalim, tapos may screen. May kasama siyang sponge, pero I rarely use sponge. Hindi ko talaga masyadong ginagamit yung sponge. Tapos, ayoko yung screen. Gusto ko sanang tanggalin, kasi ayoko masira naman yung foundation. Parang napaka-gimmicky lang. Bakit pa mas kailangan ng screen? I mean, di ba? Parang pinapahirapan mo lang yung mga consumers. Bakit may screen? Maganda siya. Minsan ginagamit ko siya as concealer kasi medyo makapal nga siya dahil cream foundation siya. Pero since katulad ko, marami akong hinahide ng mga chismis sa mukha. Marami akong freckles, ganyan. At saka meron akong mga konting discoloration galing sa pimples. Pero, eto, maganda siya. Hindi siya nagki-cake, maganda yung coverage niya, kaya gusto ko siya. Tapos, ang presyo nito is 995 pesos. Okay lang siya, hindi siya ganun kamahal, pero matagal ko siya ginagamit kasi matatapos na yung August na, tapos marami pa rin naman siya. So, sa tingin ko na tatagal to ng mga at least 2 months of everyday use. Tapos, yung next ko naman na is Photo Ready rin, from the line of Photo Ready. Pero ito yung liquid foundation nila. Kasi ito yung cream to powder, tapos ito naman yung liquid foundation. Maganda rin to. Gagawa ko ng lalagyan ko kayo ng, papakitaan ko kayo ng swatch, para pakikita nyo kung paano siya lumalabas sa, kung ano yung product, sorry. So, ito, liquid siya. So, lagyan ko siya dito. So, talagang liquid, di ba? Yan o. Tapos, mukha lang siyang hindi makapal. Mukha lang siyang maputi. Pero, pag nilagay ko na sa skin ko, tapos blend ko na siya, okay naman siya. See? Tsaka acidic ako. Yung mga acidic sa atin, pag naglagay ka, alam niyo naman, pag naglagay ka ng makeup, after a while, nagda-dark siya. Kasi nga yung acid sa katawan, nagre-react siya dun sa makeup. So, ito, okay rin to. Ang problema dito, ito yung ginagamit ko pag marami akong oras na mag-makeup. Yung hindi ako nagmamadali. Kasi medyo kailangan siya i-blend lang mas maayos. Yung cream, papakita ko naman yung cream. Sorry, hindi ko napakita kanina. See, pag pinas mo siya against the screen, may lalabas siya na product. Tapos, kunin mo po siya from the screen. So, anyway, sabi ko nga, medyo gimmicky siya. So, ito, mas makapal yung coverage nito. See? Mas makapal siya. Sabi ng mommy ko, or pag gamit ko daw to, mas maganda daw siya sa night time. Kasi nga medyo makapal talaga siya. So, kung gusto mo ng natural look, hindi ganun yung na-attain niya, pero maganda yung coverage. So, maganda siya sa night time. Sabi ko nga sa'yo, ginagamit ko siya for concealer. Pero okay naman siya. Siguro, pag sheer lang yung lagay mo, kasi kailangan ko talaga makapal na coverage kaya hindi ako pwedeng mga ganito. Ito, nakuha ko sa mali binabasa ko. Medium beige, 250. Yan, morena kasi ako. Tapos, ito naman, golden beige. Yan, ito yung, okay rin to. Gusto ko rin to, lalo na pag sinet mo na siya with powder. Yung powder ko, yung finishing powder ko from, Revlon rin.
Tapos yung last, ito yung bago nila na product. Alam ko bago kasi talagang sabi nila na bago daw eh. Tapos may mga poster sila. Ito yung Revlon Photo Ready na airbrush. Sabi, airbrush. Pero nakakalun lang. Kasi hindi talaga siya airbrush. Ano siya? Mousse. Pag lumabas siya, parang siyang mga bubbles. Pakita ko. See? Parang shaving cream. Yung nakaano na kayo ng shaving cream. Tapos, ang maganda sa kanya, konti lang. See, ang dami ko nga nilagay eh. Konti lang kailangan mo kasi alam mo, nagiging liquid siya pag spread mo. So, parang liquid foundation na siya. Kailangan mo rin ng maraming oras para i-build. I-build siya at i-spread. Medyo matagal. Kasi, sobrang watery niya. So, hintayin mo muna siyang medyo mag-dry. Ganyan. Minsan, magmamadali ako, tatapat ko yung mukha ko sa electric fan. Sobrang tagal nito mag-dry. Pero, ito naman yung maganda sa kanya. Kahit sobrang tagal niya mag-dry, pag nag-dry naman siya at na-blend mo na siya ng maayos sa mukha mo, dun na lalabas ng sinasabi ng airbrush. Kasi may pagka-airbrush talaga yung finish niya. So, ginagawa ko dito, ginagamit ko siyempre yung favorite ko na na flat top brush from e.l.f. Yun yung pinang-spread ko. Kasi mas madali siyang i-spread pag may ganon. Ganyan. Yan, nagpantay na talaga siya. Gusto ko lang siya, ginagamitan ko siya ng brush pag medyo malapit na siyang matuyo. Kasi pag kunwari kakalagay ko lang, nagsistreak eh. Nagkakaroon ng, halata yung hibla ng brush pag ginamit mo siyang gano'n. Sobrang, tinan mo, ang ganda, pero wala ka nang makikitang freckles. Kasi may mga freckles ako eh. Wala ka nang makikitang kahit anong freckles dahil sobrang ganda ng finish nito. Super duper airbrush. Ito, although, to be honest, kasi ayoko na nagsinungaling, lalo na naghihirapan niyo yung mga pera niyo. Pag bumili kayo, ayoko naman yung i-recommend ko, tapos biglang hindi pala ganon. Yung photo ready, siguro this is good for 6 hours. After nun, pag medyo pinawisan ka na ng konti, medyo oily na yung mukha mo. 6 hours. Talagang maayos ko yung mukha mo. Ito, this is long lasting. Siguro, mga 10 hours. Tapos ito, mga 8 to 10, depende kung sinet mo siya with powder or nag-primer ka. So, kung nagmamadali ka, you can use this. Maganda coverage, magandang color, diba? Tapos dun, cream foundation siya, tapos nag-set siya into powder form. So, matte yung finish niya. Ito, nasa gitna siya ng dewy at matte. Parang normal skin, ganyan. Tapos nun, okay siya pag marami kang time, tapos pag ayaw mag-cream foundation, this is parang pag gusto mo ng daytime wearing na makeup, yan. Okay to. Ito, pang bongga. Kunwari meron kang attend na party, ganyan, gusto mo talaga perfect yung skin mo, or kasama may crush mo, ganyan, or anniversary niyo ng boyfriend mo, ng asawa, or whatever. Ito maganda. Pero kailangan talaga meron kang time na mag-makeup. Hindi ito pwede yung parang everyday makeup na parang late ka na, 30 minutes na lang, tapos late ka na, kailangan mo pang hindi siya pang ganon. Kasi nga, kailangan mo talaga ng oras dito. Kailangan investan mo siya ng oras, i-blend mo siya ng mabuti, ganyan. Pero okay to. Feeling ko, sa lahat, sa tatlong to, ang pinakamaganda ito, sabi rin ng mommy ko, ito yung parang hindi ka mukhang naka-makeup. Tapos nagsimba ako ng isang araw, kahit yung pare, pinuri ako, sabi niya, ay, anong ginamit mong makeup? Okay. Ganun yung pagkasabi niya, hindi. Parang lalaki naman. Pero, yun, ang gamit mong makeup, parang ang ganda. Sabi niya ganyan. Compare daw sa dati kong mga ginagamit. So, ito yung pinakamaganda para sa akin. So, kung gusto mo mag-try ng airbrush na look, ito talaga. So, ito yung favorite ko for now, from Revlon. So, ito yung recommend ko. Thank you for watching. So, see you next time. Bye!